ikaw, ano ba ang bunga ng buhay mo? Ano ang mga sintomas na nakikita sa iyo ng ibang tao? Ito ba'y mga tanda ng kabutihang bumubukal mula sa iyong puso? Nakikita ba sa iyong gawa ang ipinapahayag mong salita? Sapagkat ano ang sabi ng Panginoon? Dapat tayong maging maingat sa pagkilati sa ating kapwa, lalo na kung tayo maniniwala sa kanila. Kaya tayo din ay magsumikap na gawin kung ano ang ating sinasabi upang tayo ay maging katiwa-tiwala din para sa iba. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta, nagsisilapit sila sa inyo na animoy tupa, ngunit ang totoo'y mababangis na asong gubat. Makikilala niyo sila sa kanilang mga gawa. Napipitas ba ang ubas sa puno ng dawag o ang igo sa puno ng aroma? Nagbubunga ng mabuti ang bawat mabuting punong kahoy, subalit nagbubunga ng masama ang masamang punong kahoy. Hindi maaaring magbunga ng masama ang mabuting punong kahoy, ni ng mabuti ang masamang punong kahoy. Ang bawat puno na di nagbubunga ng mabuti ay pinuputol at tinatapon sa apoy. Kaya nga makikilala ninyo sa kanilang mga gawa ang mga bulaang propeta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon Kristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Kapag po tayo ay nagpatingin sa doktor, ang karaniwang tinatanong sa atin ay kung ano ang nararamdaman mo. Ano ang napapansin mong kakaiba sa katawan mo? May bukol ba? May kulani ba? Ano ba sumasakit sa iyo? At kapag tinanong sa iyo yon, hindi ibig sabihin, yun, kung ano yung nararamdaman mo, yun na talaga yung sakit mo. Hindi. Madalas, ang mga ito ay yung tinatawag lamang na sintomas o mga tanda na nagpapakita kung ano yung maaaring sakit mo. Kaya nga, yung ordinaryong sakit ng ulo, pwede kang hinga ng mga pagsusulit tulad ng blood test, o kaya CT scan, o kaya MRI, ECG. Sakit ng ulo lang yun, ha? Bakit kailangan tingnan yung mga bagay na ito? Dahil maaaring may mga bahagi ng sa loob ng iyong katawan na hindi gumagana ng maayos o may problema, at malalaman lamang ito kung ito ay susuriin ng mas malalim. Minamahal ko mga kapatid, sa tao, yung ugali ng tao, yung mga ginagawa ng tao, ito po sintomas lang din ng kung ano yung kanyang nasa kalooban, kung ano yung kanyang pinaniniwalaan, kung ano yung kanyang pananampalataya, o kung ano yung kanyang mga hangarin. Kaya ngayon sinasabi ng ating Panginoon ngayon, tingnan ninyo yung ginagawa ng kapwa ninyo, lalo na yung mga nagsasabing sila daw ay isinugo ng Diyos bilang mga propeta, dahil baka yung ginagawa nila ay taliwas dun sa sinasabi nila. Ibig sabihin, mayroong problema sa kalooban nila. Kaya, ang nais ng Panginoong Hesus, lalo na sa mga unang pamayanan noon na pinatutungkulan ni San Mateo, ay dapat maging maingat sa mga tao. Kuminsan maganda yung sinasabi, pero ang dapat kukunin mo lang yung mensahe at hindi mo kunin yung masamang halimbawa na kanilang pinakikita. At sa amin malinaw naman yon. Kami dapat magsumikap kami na maging mabuting halimbawa ng aming sinasabi. Pero sa mga pagkakataon na yung aming ginagawa ay hindi nagtutugma sa aming mga sinasalita, ang sabi ng Panginoon, kunin yung magagandang gawa, kunin yung magagandang salita, pero kung ano yung masama na naririnig o nakikita mula sa nagpapahayag nito,
ay iwanan na lamang. Pero ang nais ng Panginoon, maging mapanuri tayo sa pakikinggan natin, sa susundan natin. Dahil mayroong mga tao na ililigaw talaga tayo ng landas. Di ba? Kaya nga, lahat naman tayo propeta. Nung tayo'y binyagan, lahat naman tayo hinirang bilang mga kasalo ni Jesus sa kanyang pagiging pari, hari at propeta. Kaya kung tutusin, lahat tayo ay may pagkapropeta. Lahat tayo ay may layuning ipahayag ang salita ng Diyos, ang mabuting balita. Pero ang tanong, paano natin ito ipinapahayag? Sa pamamagitan ng salita at sa pamamagitan ng ating gawa. Ito bang dalaway nagtutugma? O sadyang dahil mahirap naman talagang panindigan ng ating mga salita, yung gawa natin hindi nagiging tapat dun sa mabuting balita na ating ipinapangaral. Hindi ito dahilan para mawalan tayo ng pag-asa at sabihin na lang natin, sige, hindi na lang ako magsasalita tungkol sa mabuting balita. Sige, hindi na lang ako magsasalita ng mabubuting bagay. Total, hindi ko naman kayang panindigan. Hindi naman yon. Ang paalala sa atin, sana ay magsumikap pa rin tayo. At kagaya ng sinabi sa atin ni Jesus, dapat maging mapanuri tayo, dapat kilatisin nating mabuti, sino ba ang nagpapahayag? Ano ba ang kanyang layunin? Sapagkat kung hindi maganda ang layunin, hindi rin maganda ang ibubunga ng kanyang mga salita. Ngayong araw na ito, ang ating ipinagdiriwang na santo ay si San Jose Maria Escrivá de Balaguer. Siya po ay isang santo sa modernong panahon. Marami po siguro sa inyo inabutan pang siya'y buhay dahil yung kanyang, isa siya sa mga santo na makikita ninyo sa YouTube, yung kanyang mga preaching videos, no? Kaya ako na-inspire din ako sa kanya dahil napakahusay niyang mangaral. No, siya isang Espanyol na pari na kung tutusin sa unang tingin parang konserbatibo. Pag nangangaral siya, palaging nakasutana. Pero ano ang kapansin-pansin sa kanyang mukha? Pag siya'y nangangaral, lagi siyang nakangiti. Mararamdaman mo ang kanyang kabanalan sa pamamagitan ng kanyang salita, sa pamamagitan ng kanyang pagtindig sa harap ng tao, at mararamdaman mo sa kanya yung pagiging masaya niya sa kanyang pagiging pari. At dahil dito, marami ang naakit, hindi sa kanya, kundi sa mensaheng kanyang ipinapahayag at sa landas ng buhay na kanyang ipinapanukala. Kaya itinatag niya yung Opus Dei, isa itong personal prelature sa simbahang Katolika para siyang diocese, no? Bagamat nag-e-exist siya sa iba't ibang mga lugar at yung mga miyembro nito, bahagi nung diocese na yon o personal prelature na yon, at ang kanilang layunin sa pagbilang pamayanan ay mamuhay ng banal sa kabila ng kanilang mga pangkaraniwang gawain sa buhay. Kaya para sa kanila, hindi kinakailangan na maging religious ka, na maging ermano ka, maging monghe ka, maging mongha ka, para masundan mo yung landas ng kabanalan sa isang komunidad, no? Meron silang mga communities ng mga professional, mga pari, magkakasama silang namumuhay na isinasabuhay nila yung kabanalan kahit meron silang mga kanya-kanyang gawaing ginagampanan. At kahit hindi sila kasama sa mga pamayan ng namumuhay ng sama-sama, kahit nasa kani-kanilang pamilya, yung mga miyembro, ganon din ang isinasabuhay nila. Walang pagkakaiba. Sapagkat ano yung sabi, kung ano ang puno, siya ang bunga. Kaya hanggang ngayon, yung mga bunga ng kabanalan ni San Jose Maria Escrivá ay masasalamin sa mga taong nai-inspire sa kanya. Tanong, ikaw, ano ba ang bunga ng buhay mo? Ano ang mga sintomas na nakikita sa iyo ng ibang tao? Ito ba'y mga tanda ng kabutihang bumubukal mula sa iyong puso? Nakikita ba sa iyong gawa
ang ipinapahayag mong salita. Sapagkat ano ang sabi ng Panginoon, dapat tayong maging maingat sa pagkilati sa ating kapwa, lalo na kung tayo maniniwala sa kanila. Kaya tayo din ay magsumikap na gawin kung ano ang ating sinasabi upang tayo ay maging katiwa-tiwala din para sa iba. San Jose Maria Escrivá, ipanalangin mo kami. Na-inspire ka ba sa narinig mong mensahe ng ating pagninilay ngayon? Abay, wag mong sarilinin yan. Ibahagi mo, ishare mo ang message nito sa iyong mga pamilya at mga kaibigan. Sabi nga namin dito sa SMS, share the message of salvation. At huwag mo kalimutan na mag-subscribe dito sa ating YouTube channel para manatili kang updated sa mga contents natin. At bisitahin din at i-like ang ating iba pang mga social media platforms sa TikTok, Facebook, at Instagram. Hanapin lamang ang Sa Madaling Sabi ni Father Franz Dizon. Mapapakinggan din po ninyo ang araw-araw kong pagninilay sa #1 Catholic meditation app sa mundo na ginagamit na ngayon ng 2 milyon mahigit na mga Pilipino sa buong mundo. Ito ang Hallow app. Kung ida-download ninyo ito ngayon ng libre, ay makaka-access pa kayo sa 10,000 plus contents nito sa loob ng 90 days. Gamitin lamang ang code na FRFRANZ o Father Franz. hallow.com/FRFRANZ. At sama-sama po tayong magpalalim ng ating pananampalataya at uulitin ko, ibahagi natin ito sa iba. Muli, ako po si Father Franz Dizon at ito po ang Sa Madaling Sabi, sharing the message of salvation.